Sa isang universidad na puno ng tawanan, may isang tinig na palaging tahimik. Isang presensyang halos hindi mapansin, parang multo sa sariling mundo. Matalino siya, maayos, mabait, ngunit sa mata ng iba, iyon ang dahilan para siya'y pagtawanan. Araw-araw tinatago ang kanyang mga gamit, kinukuha ang kanyang pag-aari at itinutulak siyang mapahiya. Kapag may kailangan siyang itanong, tila baga ang kanyang boses ay walang halaga. At sa oras ng pagkain, walang ni isa ang lumalapit, walang ni isa ang tumatabi. Uy, Aiza! Hello! Uy, alam niyo ba yung chika ngayon? Ano? Si Abdul. Excuse me po, saan po yung room 403? Saan pala yung assignment ko? Ko nailagay. Ito pala yung assignment ko. Ang boring naman. Ano magandang gawin? Uy, ayun si Abdul. Pagtripan kaya natin. Kunin mo siya ng hiyak. Kasi sige sabihin mo, hinahanap siya ni mama. Uy, Abdul! Uy, Abdul! Tinatawag ka daw ni Sir sa office. Tawag ako ni Sir. Yes, ngayon na. Salamat. Hindi daw ako tinatawag ni Sir. Pero sinabi niya kanina na tinatawag ka niya. Baka naman Nakita mo yung assignment ko? Wala. Wala yung nakita. Ano yung assignment ko? Dito ko lang nilagay. Wala. Uy, okay ka lang ba? Hindi eh. Bakit? Yung assignment ko nawawala, nilagay ko lang dito. Sabi nyo na lang kay teacher. Bakit? Nagtripan naman ako ng mga classmates ko. By the way, ako nga pala si Muhammad Farhan. Ako nga pala si Hamdan yan, sis. Hi! Matanong ko lang, bakit niya binubuli si Abdulaziz? Wala lang. Ang tali ko kasi yan ng boring na Oo nga. Trip lang din namin. So, wala pala kayong magandang rason? Wala. Bakit niya binubuli si Abdulaziz? Wala. Wala lang. Ang babaw naman ninyo! Sa gitna ng katahimikan, may isang tinig na naglakas loob lumapit. Isang bagong mukha, isang bagong simula. Hindi siya natakot sa mga bulong, sa mga mata ng iba. Sa halip, pinili niyang makinig, umunawa at maging kaibigan. Sa bawat ngiti, sa bawat kwento, unti-unting nabubura ang lungkot. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sa paglalakbay natin sa buhay, may mga taong dumarating at umaalis. Mga dumaan lang saglit ngunit nag-iiwan ng bakas. Sila ang mga naging kasangga natin sa gitna ng unos, mga kasama sa tahimik na laban na minsan ay hindi natin kayang ipagsikawan sa mundo. Sa bawat pagsubok, may iilan na dumamay, umunawa at naniwala. Di man sila nanatili habang buhay, naging bahagi sila ng ating pagbangon. Ngayon, siya'y hindi na tanong, kundi sagot. Hindi na kwento ng pagkatalo, kundi simbolo ng pag-angat. At ang dating kinukutya, ngayon pangalan ng tagumpay. Tahimik siyang lumaban at sa kanyang katahimikan, naroon ang pinakamalakas na sigaw ng tagumpay.